Hi guys! Kamusta kayo? Grabe, sobrang tagal ko bago hindi nakapag-upload ng video kasi sobrang busy. Kasi ang dami mga naganap sa akin. So, share ko sa inyo guys sa mga susunod na mga videos. Ang dami naganap. May panibago akong mga credit cards. Tapos may credit card din akong na-cancel. And yun yung about credit card updates. And then sa personal naman is, ayun, nag-resign na ako sa work. Ayun, so, ang daming ganap, kaya sobrang busy ako for the past weeks, mga nagdaan, kaya, ayun, very late na ako nakapag-upload ng video. Anyway, so today's video, guys, is continue natin yung video request ni Bruce Ocampo. Shoutout sa Bruce. So, today's video, guys, is share ko sa inyo about my tips and advice when it comes for international travel. Pero, this is based from my personal experience, kasi may kanya-kanyang tips yung mga sarili-sariling traveler. Tsaka hindi pa naman talaga ako expert pagdating sa pagta-travel. So, yun yung ating disclaimer. So, all of the information share ko sa inyo is based from my personal experience. At kung may gusto kayo idagdag or i-recommend or may gusto pa kayong additional tips, so feel free to share it and comment in the comment section. Okay? So, dalawa pa lang guys yung international travel ko. And yung una is yung nag-Thailand kami. So, yung Thailand namin is nag-travel agency kami. And then, yung pangalawa naman, yung most recent is nag-Taiwan kami, which is DIY na siya. And comparing yung DIY tsaka yung travel agency, for me, mas nag-enjoy ako sa pag-DIY. Siguro dahil kagandahan kasi sa DIY, guys, is kontrolado mo yung yung gastos, kontrolado mo yung oras mo. So, yun, kontrolado mo lahat mga magiging expenses mo. Tsaka, ikaw na bahala, ikaw magbabudget, ikaw magmamanage, ikaw gagawa ng sarili mo mga itinerary, hawak mo yung oras mo kung saan mo gusto pumunta. Kung gusto mo mag-spend na madaming time sa ganitong place, okay lang, kasi naka-DIY ka. So, yun yung kagandahan sa DIY. And for me, sobrang na-enjoy ko siya, guys, yung DIY compared sa travel agency. Ang kakadaan naman sa travel agency is, hindi ka na mahihirapan pagdating sa mga itinerary, sila nang bahala sa'yo. So, less hassle. Yun nga lang, kailangan yung sundin ko yung naka-flow na mga itinerary. Kasi, yun yung binigay ng travel agency. Pero pag sa DIY naman, di ba, kayo nang bahala. Yun lang, kailangan nyo lang mag-ingat pagdating sa pagkuha ng travel agency or travel and tour. Especially ngayon, di ba, ang daming mga scams na nangyayari. So, ingat-ingat lang din sa pag-search sa Facebook. So, lagi nyo i-review, check nyo yung mga reviews ng bawat travel agency bago kayo magbayad. So, be careful lang talaga pagdating sa travel agency. Pero kung DIY naman, super safe. Yun nga lang, super magiging challenging siya. And, expect nyo na ma-stress kayo ng konti, pero mag-enjoy naman kayo. Ganun siya. Kasi nga, kayo yung mag-explore. Ganun. Very challenging pagdating sa DIY. Pero, super enjoyable. Kaya, good for me pag DIY. For DIY, sa very recent trip namin, kahit yung sa mga local trips namin na DIY, so, nagsisimula ako sa pagbubook ng transpo, which is yung flight ticket. So, yun, doon ako nagsisimula sa pagpa-plan ng travel. So, check ko kung anong sino mas mura, ganun. Pero, dahil as an employee, limited lang yung time ko. Hindi naman unlimited yung mga leaves natin. Importante din sa atin yung araw. Kaya, nagbubook ako. Pinaplano ko talaga yung pagbubuk. Kasi, tiyempohan ko, didikit ko sa mga rest days, ganun. Para medyo mahaba kahit paano yung travel. So, yun yung tip doon. Especially kung empleyado kayo. Dikit nyo siya sa rest days nyo. And then, ayun, mag-check kayo ng mga prices ng bawat airlines. Check nyo kung ano yung mga mas mura. Depende din dun sa date na pupuntahan nyo or date ng travel nyo or travel date. So, check nyo yung pinakamura, ganun. And then, saka kayo mag-plan. Pero kung kung hindi naman okay sa inyo, wala naman problema yung date sa inyo, edi piliin nyo na yung mas mura na di ba, ng mga date. Kasi bawat date may mga price yan eh. So, makakahanap kayo na mas mura kung walang problema sa inyo yung date. Pero kung strict kayo sa date, kailangan nyo talaga, hindi kayo ganun masyado ka-open or limited lang yung time nyo, limited lang yung date nyo. So,
mag-check about airlines para ma-compare nyo yung mga prices. As far as I know, may travel tax pa din kasi yung last namin na travel, may travel tax. May option mag-add ng travel tax doon sa pagbubook ng flight ticket. Pero ang ginagawa namin, doon na kami nagbayad sa airport para if in case na may mga changes sa flight, like mag-cancel kami ng flight namin or mag-rebook, 'di ba? So, hindi masyadong ganun ka-hassle pagdating sa mga yung additional cost ng tax. So, doon na kami nagbabayad mismo sa NAIA or sa airport. Yun nga lang, pagdating sa pagbabayad ng travel tax, guys, may extra fees sila kapag gagamit tayo ng card. Credit card man yan or debit card, may extra fees sila which is 1.30% or 1.3 to 1.4% yung fee kapag gagamit kayo ng card. Kaya, mag-prepare na kayo ng cash kasi sayang din naman yung fees, di ba? Nababayaran nyo. So, prepare lang kayo ng cash. I think 1,620 pesos. Pero check nyo rin sa Google from time to time kasi baka magbago. Alam nyo na. And another one, guys, is mag-search kayo kung ano nga ba yung weather nung travel date nyo. Okay nga ba? Okay ba kayo doon pagdating sa weather na yon? Or may gusto ba kayong weather na ma-experience sa ibang bansa? So, ayun, mag-search din kayo kung ano yung best weather na gusto nyo, ma-experience din sa lugar na yon. And then, kung visa ba siya, visa-free ba siya, kailangan ba ng visa? So, kailangan nyo yun i-double check, guys. And kung ilang days lang kayo pwede mag-stay, kung visa-free siya. So, kailangan nyo yung i-search para make sure nyo na okay lahat ng mga plano nyo. So, sa pagta-travel, kailangan talaga na maayos na pagpaplano. Hindi yung book-book ka lang, ganun. Kailangan dapat, for me pero kung expert na kayo sa pagta-travel, for sure, okay na yun sa inyo. Sobrang simple na lang sa inyo. Pero for me na beginner pa lang sa mga travel. So, talagang pinaplano ko talaga siya. Especially, empleyado lang tsaka limited yung income, limited yung resources, yung time. Ngayon, kaya kailangan talaga planado lahat. Kasi mahirap man na magkamali. Diba? And then, kapag may nakita kayong murang flight, guys, compare sa mga na-search nyo, let's say, for example, may nakita kayong flight na ganitong ama or nag-research kayo tapos yung ibang mga nagta-travel, ganito yung amount, pero may nakita kayong flight na mas mura pa doon, kunin nyo na yun, guys, kasi for sure, mabilis yan maubos. Yung mga slot, yung mga seat sale, mga ganyan, o mga piso fare, mabilis yan maubos, guys, kaya kunin nyo yan, especially kung wala kayong problema sa mga dates ng travel. And then, once na nabook ko na yung flight ticket, next naman na pinoproblema ko is yung hotel accommodation. So, sa hotel accommodation, suking-suki ako ng Agoda. Sa Agoda naman, ang ginagawa ko, hinahanap ko yung mga hotel na pay later. Yung 3 days before your stay, sa kanila i-charge sa credit card para pwede mo pa i-cancel. Kasi may mga na hindi na siya pwede ma-cancel, ganun. So, mas maganda yung hanapin niyo yung mga hotel na pwedeng ma-cancel pa. Like, 3 days bago kayo ma-charge sa inyong mga credit card. And then, gumamit kayo ng mga credit card na mababa yung cross-border fee. Kasi may cross-border fee siya, guys. So, yung nakikita nyo sa Agoda, hindi pa yun yung pinaka-final amount na ma-charge sa inyong card. Meron pa siya mga extra fees. Kasi nga, Agoda is international kasi siya pang ibang bansa. So, ma-charge tayo ng ibang amount, yung foreign amount mismo. Hindi yung price na nakalagay. Although, may mga nakalagay na peso doon. Hindi yun yung final amount na ma-charge sa atin. Kaya, ayun, gumamit tayo ng mga cards na mababa yung, or kung possible lang, yung walang cross-border fee, diba? Para sulit. Tsaka walang masyadong mga extra fees. And then, another tip ko sa pagbubook ng hotel is, mas maganda kung may kasama ng breakfast. Para, hindi na kayo mamroblema. Pagkagising nyo, diba, kakain na lang kayo. Unlike sa walang breakfast na maghahanap pa kayo saan kayo kakain tuwing umaga, ganun. Pero kung may breakfast na siya, may enjoy nyo yung hotel talaga. Kasi, ma-check nyo pa kung masarap ba yung pagkain doon sa hotel na yun, diba? May explore nyo yung ng hotel, yung experience ng hotel talaga kapag may kasamang breakfast. Kaya, yun. Sa Agoda, may option na i-filter nyo kung ano yung mga hotel na may kasamang breakfast, with breakfast, ganun. Para, ayun, mas ma-enjoy nyo siya, guys. At saka hindi kayo masyadong mamroblema pagdating sa breakfast. Para ma-excite pa kayo sa inyong sa magiging upcoming travel nyo is, manood kayo ng madaming vlogs, guys, about
doon sa place na pupuntahan nyo o sa country na pupuntahan nyo. So, mag-search kayo ng mga vlogs, manood kayo ng mga vlogs, and then, panoorin nyo yung mga nag-experience nila, ano yung mga best places to visit, ano yung mga magandang gawin doon sa lugar na yon. So, sulat nyo yan, gawa kayo ng sarili nyo itinerary para pagdating nyo doon sa sa country na yon o sa pupuntahan nyo, alam nyo na kung ano yung mga gagawin nyo doon. Hindi yung doon pa kayo problema kung saan kayo pupunta, diba? So, ayun, mag-search kayo kung ano yung mga pupuntahan nyo or ano yung mga magandang gusto nyo ma-experience sa lugar na yon. Especially sa food, mag-search kayo ano yung mga gusto nyo tikman na pagkain doon para alam mo yun, mas nakakadagdag siya ng excitement kapag nanonood kayo ng mga vlogs. Kaya panoorin yung mga vlogs namin. Charot! Bukod sa Agoda, suki din ako ng Klook. Ang kagandahan sa Klook, guys, is kung ano yung price doon, di ba nakapeso na yun doon, kung ano yung price talaga doon, yun yung amount na ma-charge sa atin, sa card natin. Sa lahat ng mga, as long as possible, gamitin yung card. Laging credit card yung ginagamit ko. Kaya, yun na. Tapos, sisulat ka na kung ano yung mga prices, ay mga amount, nilista ko yun, ganun, para magka-idea kung magkano nga ba yung na-spend ko dito, magkano yung babayaran ko dito, ganun. So, ayun, kaya sobrang helpful talaga magkaroon ng credit card para sa, especially kung frequent traveler kayo, lagi kayo nagta-travel, kumuha na kayo ng credit card. Charot. So, ayun guys, so kaya ako ng Klook talaga pagdating sa mga activities. Kagala naman sa Klook, kapag magsa-search kayo ng location, for example, pupunta kayo ng Taiwan. Pag search niyo yung Taiwan doon sa Klook, madami na yung mga activities, mga recommended activities na pwede nyong matry sa Klook. So, ayun, mag-search na kayo sa Klook, tapos kung hanggang kayang nang i-book nyo na guys. Especially yung mga mabilis na maubos na mga slot, ganon. Pero kung hindi naman siya ganon kabilis maubos, huwag nyo muna i-book. Like for example, pwede pa naman mag-book ng like a day before, ganon. So, wag muna. Pero kung yung mga mabilisan lang talaga maubos na slot, na mga available dates, ganun, i-book nyo na para hindi na kayo masyadong mamroblema. So, sa mga susunod na mga videos, gawin ko kayo ng or gawa ko ng vlog on how to use Klook. Kasi sobrang helpful talaga ng Klook, guys. Especially kung DIY traveler. DIY traveler. Kung DIY kayo, and then wala kayong masyadong, mga tours, ganon. So, sobrang helpful ng Klook sa mga travels, for me. Siguro, sa karamihan naman, kaya, ayun, okay talaga yung Klook, guys. Kasi nandun na lahat, may mga instruction na doon, kung ano yung mga, kung saan nyo pupuntahan yung activity na to, ganon. Guided instruction na talaga. Ayun, so, yeah, legit ang Klook, and recommended talaga ang Klook. So, as I mentioned nga kanina, so sa Klook ako nagbubook ng packet wifi. And for me guys, mas okay mag-packet wifi compare sa SIM card. Especially kapag madami kayo, like 2, 3, ganon, mag-packet wifi na kayo para tipid. Hindi na kayo magtanggal-tanggal pa ng SIM card. Though, na ngayon yung mga eSIM, yung mga ino-offer, yung mga application na pwede nang i-activate na lang, ganun. Pero for me, mas okay pa rin talaga yung packet wifi. Pag gagamit kayo ng cellular data, mabilis malobat yung phone, 'di ba? Unlike pag packet wifi, kahit dala lang kayo ng power bank, charge nyo lang yung packet wifi nyo pag nalobat. Pero yung phone nyo, hindi ganun masyadong madedrain. And then magagamit nyo pa talaga sa pagpipicture, 'di ba? Especially nagta-travel kayo, mas maganda na hindi agad malobat yung phone natin. Kaya ayun, for me, mas okay talaga ang packet wifi. Doon na kayo mag-book sa Klook ng packet wifi. So yun yung pangalawa kong binubook after ng flight ticket, ng hotel accommodation is yung packet wifi. So binubook ko na agad din siya. And then yung mga activities, yung mga important activities na kailangan ko talaga matry doon, ganun. Tsaka yung mabilis maubos na slot, sa Klook, binubook ko na yun. Pero yung pwede pa namang, yung pinag-iisipan ko pa ganun, hindi ko man na yun binubook sa Klook. It's either doon ko na siya ibubook pagdating doon, para ako in case na may time pa, ganun. Diba? Pwede pang, may option kung tatry mo siya o hindi. And another tip naman is yung magiging cash nyo. So, isa sa mga natutunan ko talaga
from our first travel nung nag-Thailand kami and then sa Taiwan, much better talaga guys na mag-withdraw kayo sa ATM doon mismo sa pupuntahan nyo. Wag na wag kayong magko-convert ng pera kasi mas ano siya, mas expensive. I mean, may mga fees, ang laki ng makakaltas sa inyo. Lugi kayo kapag magpapapalit kayo ng pera. Kaya mas maganda na mag-withdraw na lang kayo ng pera pagdating nyo doon sa country na pupuntahan nyo. Siguro mas maganda kung meron kayong GCash card or Maribank card, yung GoTime card, yung mga prepaid cards na mga ino-offer ng mga digital banks. Kasi wala silang masyadong it's either wala silang fees, mga ATM fees or zero forex siya, ganun. Or, it's either naman na mas mababa, ganun. Compare sa magpapapalit kayo, sobrang mahal. Lugi talaga kapag magpapapalit kayo, kaya mas maganda na mag-withdraw kayo. Pero be sure kung gagamit kayo ng iba mga cards, like for example, yung mga bank cards, kung Security Bank man yan, or BPI, or BDO, double check nyo muna sa banks nyo kung pwedeng gamitin yung card overseas sa pag-withdraw para pagdating nyo doon, hindi kayo mahirapan kasi baka mamaya naka-block pala yung card natin sa paggamit overseas para aware lang yung bank natin. Gagamit kayo ng GCash or Cbank or Maribank. Usually naman walang problema. Hindi ako nagkaka-problema sa pag-withdraw ng mga gamit yung mga cards na yun overseas. And another one guys, sa mga natutunan ko is pag-aralan nyo yung transportation nung country na pupuntahan nyo. Kasi especially kung magdi-DIY kayo, mas maganda alam nyo yung transportation, yung pasikot-sikot, ano nga ba yung transportation nyo, magiging transportation nyo, paano siya, yung ma-familiarize na kayo kahit paano, kahit paano, manood kayo ng mga vlog, paano nga ba yung transpo sa lugar na yun. Kasi kapag once na, once na alam niyo yung transpo, yung pasikot-sikot kung paano yung transportation sa lugar na yun, mas may enjoy niyo yung pagta-travel niyo. Kasi anytime pwede kayong umalis, anytime pwede kayong pumunta sa lugar na gusto niyong puntahan, ganun. Kaya super helpful. Mas may enjoy niyo talaga yung travel niyo kapag alam niyo yung transportation, paano nag-work yung transportation doon sa place na pupuntahan niyo. At sa mga dadalhin naman, for me, mas okay yung mag-hand carry na lang compare sa mas madami kayong dadalhin. Pero it's up to you naman kung gusto niyo talaga na madami kayong damit tsaka sobrang tagal niyo, 'di ba? Why not? Yung mga dadalhin like yung power bank, ayun, isa sa mga ma-recommend ko talaga dalhin is power bank. Tayo kayo magdala ng power bank. Para safe, dapat yung mababa lang na milliampere. Mga less than 20,000 milliampere, tama ba? Ganun. Less than 20,000 or 10,000, ganun. Para safe. At saka kapag dadala kayo ng power bank, kailangan dapat, wag niyo ilalagay sa maleta. Okay, dalhin nyo. Like, for example, sa bag, yung nabibitbit nyo ba? Yung pwede malagay sa ilalim ng upuan, ganun. Para hindi ganun ka, Para safe, alam nyo kung ano nangyayari dun sa power bank. Tsaka huwag kayo masyadong mag-charge sa pagdating sa aeroplano. Kung kagandaan sa pagdala ng power bank para pagdating nyo dun sa country na pupuntahan nyo, tapos magagala-gala kayo, di ba? May power bank kayo, hindi kayo agad kayo malolobat, makakapag-charge ka agad kayo ng phone, especially maging gamit na gamit yung phone natin sa mga pictures, sa mga videos, di ba? And also sa ng Google Map, sa mga maps, ganun, pag-explore. So, kaya super importante talaga for me yung power bank, especially kapag magta-travel kayo. And another one naman is kung may tinitake kayong mga gamot. So, mas safe pa rin talaga na magdala kayo ng prescription from your doctor or medical certificate para in case lang na ma-question kayo, bakit kayo may itong bit-bit na mga gamot, ganun. Especially madami kayong bit-bit na gamot na kailangan yung dalhin, 'di ba? So, mag-prepare na kayo ng prescription or medical certificate. And then, sa immigration naman is, huwag na kayong masyadong kabahan kung wala naman kayo tinatago. Kung magta-travel naman talaga kayo at mag-vacation lang, prepare nyo na yung mga documents na mga kinakailangan. So, una, syempre yung passport, hindi tayo makakalipad na ibang bansa kung wala tayong passport. So, dapat yung passport natin hindi mag-expired or dapat hindi siya mag-expired in the next 6 months from your travel date para safe. Ganon.
And then, pangalawa naman, ito yung kalimitan ginagawa ko talaga is gumagawa ko ng folder. Hindi na ako nagpapaprint. Dati yung una ko mga travel, yung mga locals, piniprint ko talaga yung mga documents para pakita, ganun, or pag kinakailangan. Pero ngayon, ang ginagawa ko na lang is sa phone na lang. Gagawa ko ng folder sa phone. For example, Taiwan travel, ganun. Gagawa ka ng folder sa phone, tapos sisave ko na lahat ng mga documents na nakakailangan. Like yung return flight tickets, hotel accommodation, and ano pa ba? Yung income documents. So, income documents naman, hindi naman siya ganun talaga super hiningi. Pero kung first time traveler pa lang kayo, or first time yung mag-travel, and para safe na din, prepare nyo din guys yung mga income documents like COE, yung payslip, ganun. And just in case lang naman nahingin, diba? And then, yun nga, be honest lang kayo and be specific sa mga questions ng immigration officer. Kasi kung wala naman talaga tayong tinatago or di tayo sisinungaling, then for sure, makakalipad tayo. Pero dapat, i-prepare din natin yung sarili natin sa mga possible na mga tanongin. Ang kalimitan naman tiyatanong sa mga naging travel namin is, kailan ka babalik, ganun, ilang days kayo mag-i-stay doon, sinong kasama mo, anong gagawin nyo doon, saan ka nagtatrabaho ngayon. So, yun, be familiarized lang sa mga ganong questions, like, especially yung dates ng travel nyo, ilang days kayo mag-i-stay doon, ganun. And, during the travel naman, guys, one of the advice ko is, ilista nyo lahat ng mga expenses nyo. Though, makakalimutan nyo siya, pero mas maganda ilista nyo yung mga magiging expenses nyo. Kasi, para mas mababudget nyo yung pera nyo. Kasi baka mamaya, spend lang kayo spend. First day pa lang, wala na pala kayong budget for the next days, diba? So, especially kung limited lang yung income natin, limited lang yung ating budget. So, ilista nyo guys, and then control natin yung budget natin. And the very, very important thing guys na ma-advise ko is pag-pray nyo yung travel nyo. Before your travel, kahit matagal pa yung travel nyo, kahit 6 months pa yan, or after 1 year pa yan, pag-pray nyo siya. Lagi nyo sama sa prayer nyo guys, yung travel nyo, na maging successful yung travel nyo, mag-enjoy kayo, and also provision ni Papa God sa mga magiging expenses natin, and also security and safety natin pagdating dun sa lugar na yun, especially kung magiging first time natin sa lugar na yun, diba, hindi natin alam kung ano meron dun. So, ayun, lagi natin pag-pray yung maging upcoming travel natin. Kahit 3 days lang yan sa ibang bansa, diba? Mas magandang pag-prepare natin. And during the travel, lagi din tayo mag-pray during the travel. Like for example, natapos yung buong araw na to, na nag-enjoy kayo, ganun, then matutulog kayo. Pray niyo, pag-pray, pasalamat din tayo kay Papa God na naging successful yung travel, nag-enjoy tayo, ganun. And also after the travel, like nakauwi tayo, 'di ba? Pag-pray, maging thankful tayo. Huwag nating kakalimutan mag-pray, magpasalamat na nakauwi tayo ng safe, nag-enjoy tayo. And also yung provision din ni Papa God sa mga naging expenses natin, mga nagastos, ganun. Isa yun sa pinaka dapat wag nating kakalimutan kapag magta-travel tayo. Pray before the travel, during the travel, and after the travel. I will end this video with the verse, sabi sa Proverbs 16 verse 3, sabi nga, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Kaya if you're planning like to travel, diba, always inquire and commit to God and pray for it. And ayun lang, kasi magiging successful yun kapag si Lord yung ating ini-inquirean kung ipupush ba natin yung travel na to or hindi. So, yun, pag-pray natin yung will ni Papa God and mag-enjoy tayo sa ating travel. That's it guys. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!